Bilang 30 si Heinrich Himmler, hepe ng SS, katuwang na pinuno ng Gestapo at isa sa mga nagplano ng Holocaust, ay nagkaroon ng hindi pagkakasundo kay Hitler sa huling bahagi ng ikalawang digmaang pandaigdig. Matapos niyang subukang makipagkasundo ng kapayapaan ng palihim kay Führer, iniutos ni Hitler ang kanyang pag-aresto. Tumakas si Himmler mula sa kanyang dating mga kasamahan sa pamamagitan ng pagbabalat kayo bilang isang sundalo. Nung oras na yon, tila maglalahon na lang sa gitna ng gulo ng bumabagsak na Reich ang taong nagplano ng maraming lagim. Matapos ang higit isang linggo ng pagtakas, nahuli si Himmler ng patrol ng mga dating Soviet na bilanggo ng digmaan noong Mayo 21, 1945. Ipinasa siya sa mga Briton, pero pinili ni Himmler na tapusin ang sariling paglilitis sa labas ng korte. Gamit ang nakatagong cyanide na tableta kinabukasan, nagdulot ito ng mabilis, ngunit sa kabutihang palad ay masakit na kamatayan. Pero hindi yun kasing lala ng sinapit ng ilang pangunahing pinuno ng Nazi death machine. Ako si Josh at ito kung paano namatay ang bawat pangunahing leader ng Nazi. Bilang 29, isa si Adolf Eichmann sa mga pangunahing tauhan ng Holocaust. Ang padiralang ang banalidad ng kasamaan ay nilika bilang tugon sa kanya. Nahuli si Eichmann ng Mossad agent sa Argentina at niliti sa Israel, kung saan tumanggi siyang akuin ang kanyang mga krimen. Iginit niyang nasunuring opisyal lang siya na sumusunod sa utos, ngunit hindi ito umubra. Hinatulan siya ng kamatayan noong Disyembre 15, 1961. Pagkaraan ng ilang panahon sa death row, binitay siya noong Mayo 31, 1962, sinunog ang kanyang katawan at itinapon ng abo sa dagat Mediterranean. Kung si Eichmann ay nagpapasa lang ng papel, ang susunod na Nazi ay nagsuot ng lab coat at ginawang personal at mas nakakakilabot ang kalupitan, bilang 28. Si Joseph Mengele, kilala bilang Anghel ng Kamatayan, ay nakilala sa malupit niyang eksperimento sa mga bilanggo sa Auschwitz concentration camp. Isa siya sa mga Nazi na tumakas sa South America gamit ang ratlines. Ngunit sa huli, umaabot pa rin ang hustisya sa lahat. Ginugol ni Mengele ang huling mga taon niya na salat sa pera, paranoid at miserable. Dahil sa takot mahuli, kinain niya ang sarili niyang buhok hanggang bumara ito sa bituka. Pero hindi nahuli si Mengele. Sa halip, noong 1979 inatake siya sa swimming pool niya, lumubog sa ilalim dahil sa pagkaparalisa at nalunod sa kanyang huling mga sandaling puno ng takot. At si Mengele ay hindi lang ang nag-iisang humarap sa kanyang kaparusahan bilang 27. Si Reinhard Heydrich, malagang puwersa sa lohistika ng Holocaust, ay isa sa mga nagplano ng Kristallnacht. Sa sobrang nakakatakot at lupit niya, tinawag siya ni Hitler na taong may pusong bakal. Konti lang ang mas kinatakutan at kinamuhian kaysa kay Heydrich, kaya nararapat lang na isa siya sa may pinakakarumaldumal at masakit na kamatayan sa rehimen. Dalawang mamamatay tao mula Czechoslovakia ang umatake kay Heydrich sa Prague-Liben noong Mayo 27, 1942. Matapos mabigong barilin ang Nazi, inihagis nila ang anti-tank mines sa kotse ni Heydrich na sumabog at nagpasabog ng shrapnel sa kanyang katawan. Isang linggo siyang nagtiis ng gamutan habang lumalala ang impeksyon. Nakakalaing gagaling na siya, si Heydrich ay nag-shock, nawalan ng malay at namatay noong ika-4 ng Hunyo. Hindi rin nakataka si Rudolf Hess, kanang kamay ng Führer, sa bilang na 26. Katulad ni Himmler, isa siyang malapit na kaalyado ni Hitler bago niya ito traidorin. Kasama ni Hitler si Hess sa Beer Hall Putsch noong 1923, tinulungan siyang idikta ang Mein Kampf sa kulungan at naging Deputy Führer hanggang 1941. Doon niya piniling lumipat sa Scotland para subukang makipagkasundo para sa kapayapaan. Inaresto siya bilang kaaway ng kapayapaan at itinakwil ni Hitler bilang traidor. Si Hess ay 46 na taon na nakakulong bago namatay noong 1987 sa edad na 73. Nagpasya siyang gumawa ng isang uso at bagong necktie gamit ang extension cord. At pagkatapos, gravity na ang tumapos nito para sa atin. Si Hess ay traidor, pero ang sumunod ay bihasang manipulator na muntik baguhin ang kasaysayan. Bilang 25, si Albert Speer ay halimaw na may mahusay na PR. Isa siyang bihasang arkitekto, Reich Minister ng Armas at Produksyon ng Digmaan, at matalik na kaibigan ni Adolf Hitler. Naiwasan niya maparusahan ng kamatayan sa Nuremberg trials sa pagkumbinsi sa publiko na inosente siya. Nahila siya sa loob ng Nazi machine, isang pahayag na malawak ng pinabulaanan. Pagkatapos niya makalaya noong 1966, naging kilala siya bilang madilim na internasyonal na personalidad, nagbibigay ng panayam at malawakang sumulat tungkol sa Ikatlong Reich. Mula sa loob, palaging pinalalabas niya na mas mabait siya kaysa sa totoong ugali niya. Pumunta siya sa London noong 1981 para sa isang TV program. Ngunit inatake siya sa utak at namatay noong ika-1 ng Setyembre. Kung akala mong nakita mo na ang kasamaan, maganda ka pa. Dinadala ng taong ito bilang 24 sa bagong antas.
Si Oskar Dirlewanger ay tinawag ng ilan na pinakamasamang Nazi na isang malaking bagay. Isa siyang psychopath at sexual na sadista ng pinakamalalang uri. Commander ng Dirlewanger Brigade, isang unit ng parusang binubuo ng mararahas na bilang. Siya at ang kanyang tauhan ay gumawa ng masasamang krimen sa silangang Europa, pinipigil ang pag-aalsa at gumagawa ng di maisip na bagay sa sibilyan. Naaresto siya noong ika-1 ng Hunyo, 1945 habang tumatakas matapos ang digmaan at nadala sa detention center na pinamumunuan ng Polish na gwardiya. Kapansin-pansin, namatay si Dirlewanger sa natural na sanhi sa loob ng 1 linggo. Sa totoo lang, kung ang palayaw mo ay ang karnisero ng Warsaw at mahuli ka ng mga Polish na gwardiya, parang normal lang na mamatay ka sa marahas na pambubugbog. Marahas ang pagkamatay ni Dirlewanger. Ang Nazi na sumunod ay namatay ng mabagal at matagal, bilang 23. Si Joachim von Ribbentrop ang malupit na kalihim ng panlabas na nagpapanatili sa pagkakaisa ng Axis power sa Europa gamit ang madilim niyang diplomasya. Isa siya sa mga pangunahing nagtulak ng digmaan ng Amerika laban sa imperial na Hapon matapos ang pag-atake sa Pearl Harbor. Kahit ayaw sa kanya ng ibang Nazi at tinuturing siyang tanga at nakakabagot, mayroon siyang nagawang walang ibang Nazi ang may pagmamalaki. Nang mahuli si Ribbentrop matapos ang digmaan at nilitis noong Oktubre 16, 1946 siya ang unang Nazi na binitay. Sa Nuremberg, si US Master Sergeant John C. Woods ang tagabitay, ngunit hindi naging maayos ang kanyang trabaho. Hindi naging maayos ang pagbitay kay Ribbentrop. Imbes na mabali ang leeg niya, dahan-dahan siyang nasakal at inabot ng 14 na minuto bago namatay. Masakit ang hustisyang naranasan niya. Pero ang susunod na halimaw na ito ay halos hindi man lang naharap dito. Bilang 22 sa kabila ng pangalan, wala namang kakaiba kay Walter Funk. Bilang Reich Minister of Economics, Presidente ng Reichsbank at State Secretary sa Ministry of Public Enlightenment and Propaganda, marami siyang ginampanang papel, ngunit hindi niya kailanman sinuot ang hood ng tagapagbitay. Sa mga paglilitis sa Nuremberg, hayagan siyang umiyak ng talakainang laki ng ambag niya sa Holocaust na nagdulot ng simpatya sa hurado. Sapat lang ito para makulong siya habang buhay kaysa hatulan ng kamatayan. Noong 1957, nabigyan siya ng compassionate leave dahil lumalala raw ang kalusugan niya. Pero di naman talaga ganoon kalala ang kondisyon. Nabuhay pa siya ng 3 taon bago namatay dahil sa komplikasyon ng diabetes noong Mayo 31, 1960. Ilan sa mga halimaw ay naparusahan, ang iba tulad ng susunod ay tahimik ang buhay. Bilang 21, si Karl Donitz, mahusay na admiral at aminadong tagahanga ni Hitler, ang epektibong itinalaga bilang kahalili ni Hitler matapos siyang lumipat sa naglalagablab na hukay sa ilalim ng lupa. Aminado, ito ay dahil kay Göring na malapit na nating talakayin na labis na nakainis kay Hitler. Kaya ang may bigote ay nasa pag-iisip na kahit sino, wag lang si Göring. Inihay ni Donitz ang pagsuko ng Alemanya sa mga alyado bago siya nahatulan sa Nuremberg kung saan iginiit niyang sinunod niya ang batas ng bigmaan. Hinatulan siya ng 10 taon sa kulungan bago pinalaya at nagretiro sa baryo malapit sa Hamburg. Namatay siya sa atake sa puso noong bisperas ng Pasko 1900 at 80 sa edad na 80. Si Hermann Göring ang ika-20 ay masamang Nazi na nagpasya harapin ang hustisya sa sarili niyang paraan at isa sa pinakamakapangyarihan sa lahat. Mayroon siyang maraming titulo tulad ng Supreme Commander ng Air Force, Minister President ng Prussia, Master ng German Hunt at Forest, at anumang posisyong gusto niya. Nahuli siya pagkatapos ng digmaan at sa Nuremberg trials, nahatulan ng sabwatan, mga krimen laban sa kapayapaan, mga krimen sa digmaan, at mga krimen laban sa sangkatauhan. Hinatulan siya ng kamatayan sa pamamagitan ng bitay kahit na humiling siya ng firing squad. Noong gabi, bago ang kanyang pagbitay. Noong Oktubre, 15 uminom siya ng cyanide pill para hindi maramdaman ang kaba at ang lubid ng bitayan sa kanyang leeg. Ang sumunod na Nazi ay nawala, kaya pati kasaysayan ay naghanap sa kanya, bilang 19. Si Martin Bormann ay isa sa pinakamisteryosong kaso dito. Alam nating namatay siya at natagpuan ng kanyang labi, pero ang tanong, paano? Bilang pinuno ng Nazi Party, Chancellery at sekretaryo ni Adolf Hitler, malaking bahagi siya ng Nazi war machine. Kahit nakatakas siya sa pagkakahuli, hinatulan at sinentensiyahan siya ng kamatayan in absentia sa Nuremberg trials noong 1946. Nawala siya ng ilang dekada bago natagpuan ang kanyang mga labi sa Berlin noong 1972 at nakilalang kanya ito noong 1973. Malamang na uminom ng paboritong diet supplement ng nahatulang Nazi, cyanide. Ang halimaw na ito ay haharap sa mabagsik at personal na paghuhukom bilang 18.
Si Rudolf Hess hindi dapat ikalito kay Rudolf Hess, ang komandante ng Auschwitz kung saan mahigit 1,000,000 tao ang pinaslang. Matapos magtago gamit ang pekeng pagkakakilanlan noong 1900 at 46 nahuli siya ng mga British at ipinadala sa Poland, nilitis sa pagpatay at hinatulan ng kamatayan noong 1947. Tulad ng maraming Nazi, sinubukan niyang takasan ang pananagutan sa kanyang mga krimen. Ngunit sa kakaibang paraan, ang nagpalambot sa kanya ay kung paano siya tinrato ng mga Polish ng may kabaitan at sa makataong paraan habang siya ay nakakulong. 4 na araw bago ang kanyang bitay, doon niya napagtanto ang bigat ng kanyang krimen at inamin na nararapat siyang maparusahan ng kamatayan. Binitay siya sa espesyal na bibitayan sa harap ng 100 katao, karamihan ay mga nakaligtas mula sa kanyang malupit na kampo. Kung akala mo nakita mo na ang kalupitan, ang susunod ay mas matindi pa. Bilang 17. Tinawag ng historiador na si Michael Allen na pinakamasamang tao sa pinakamasamang organisasyon na kilala. Si Odilo Globotnik ay naging pangunahing leader ng Operation Reinhardt, isang malupit na pagpatay sa mga Hudyo sa Poland noong kasagsagan ng Holocaust. Kung kasamaan ng labanan at si Odilo Globotnik ang kalaban, mabuting sumuko ka na lang. Tumakas siya matapos bumagsak ang Nazi pero nahuli siya ng British Cavalry sa Austria noong Mayo 31, 1945. Alam niyang dahil sa bigat ng kanyang mga krimen, wala na siyang pag-asang makaligtas dito. May dala siyang cyanide capsule at naisip niyang iyon ang mas okay na opsyon. Kung iniisip mong mapupunta si Odilo sa impyerno, nang ililibing siya sa simbahan, tinanggihan ng mga pare at pinagbiling ilibing sa labas ng bakuran. Ayaw nilang mailagay ang bangkay sa banal na lupa. Akala mo masama na yon? Ang mga susunod na planadong kasamaan na siguradong kikilabutan ka. Bilang 16, si Paul Blobel ay commander ng Mobile Kill Squad na sumikat sa 2 malagim na dahilan. Pinamunuan niya ang Babiar Massacre sa Kiev, pinakamalaking massacre sa ikalawang digmaang pandigdig. Siya rin ang lumika ng gas van, isang mobile gas chamber na ginamit pumatay ng mga bilanggo. Inamin niyang personal sa pagdilitis, ang 10,000 pagpatay mas marami pa kaysa sa pinagsamang lahat ng Amerikanong serial killer. Nahusgan siyang nagkasala sa lahat at sa pagtatangkang pagtakpan ng ebidensya ng Holocaust sa Einsatzgruppen-Trial noong 1947 hanggang 1948. Noong 1950, iuno dinala siyang malungkot sa bitayan ng kulungan kung saan naranasan niya ang mabilis na pagbagsak at bigla ang paghinto. Mas makatao at marangal ang kanyang kamatayan kaysa sa libu-libong biktima niya habang dumarami pa ang kasamaan. Ginawang nakakatakot na sining ng susunod na mamamatay tao ang krimen, bilang 15. Isa sa pinakawalang awang mamamatay tao sa kasaysayan na may mahigit 100,000 biktima. Si Friedrich Jekin ay nagsagawa ng mga masaker na nagdulot ng takot sa mga sinakop ng Nazi sa Soviet Union. Ang kanyang paghahari ng pagpatay ay sunira ng napakaraming buhay at ang kanyang mga pamamaraan ay nakakakilabot sa pagiging sistematiko. May mga araw na napanood niyang patayin ang 25,000 bilanggo ng sunod-sunod na walang naramdamang emosyon. Walang lumuha para sa kanya nang mahuli siya ng mga Ruso noong Abril 1945 at dinala sa Latvia para sa matinding interogasyon. Na malamang ay ibig sabihin ay matindi siyang pinahirapan at hindi namin masasabi na kahit kaunti ay naaawa kami tungkol dito. Ipinadala siya sa military tribunal noong Pebrero 3 na patunayang nagkasala at binitay sa harap ng nagdiriwang na 4,000 katao sa parehong hapon. Hindi lahat ng halimaw ay agad nakatanggap ng balita. Bilang 14, bilang komandante ng 2 malulupit na death camp, Sobibor at Treblinka, si Franz Stangl na dating pulis ay may higit sa 1,000,000 buhay ng tao sa kanyang listahan ng mga kasalanan. Bago maging tagapamahala ng concentration camp, SS officer siya at kasali sa Action T4, inisyatiba ng Nazi na pumatay ng mga taong may kapansanan bilang bahagi ng eugenics program. Pagkatapos ng digmaan, gumamit siya ng ratlines para tumakas sa Brazil at nagtrabaho sa Volkswagen do Brasil hanggang mahuli noong 1967. Ni minsan ay hindi niya inako ang anumang responsibilidad para sa kanyang mga karumalduman na krimen, sinasabi niyang sumusunod lang siya sa batas ng Alemanya noong panahong yon. Hinatulan siya ng habangbuhay na kulong na nakaapekto sa kalagayan ng sakiting si Stangl. Lumala ang kanyang kalusugan at namatay siya sa sakit sa puso 4 na taon matapos makulong. Mabilis din ang ustisya para sa sumunod na miyembro ng Reich bilang 13. Pagkatapos mapasabog si Heydrich, si Ernst Kaltenbrunner ang naging isa sa pinakamakapangyarihang administrador ng Nazi. Siya ang ikatlong pinuno ng Reich Security Main Office na namahala sa mga grupong tulad ng Gestapo, Kripo at Intelligence Department SD.
Babalikan siya ng kanyang mahabang kasaysayan ng suporta sa mga krimen sa digmaan. Noong Oktubre 1, 1946, nangatulan siyang mamatay sa pamamagitan ng pagbibigti, binitay siya kasama ng unang grupo ng mga Nazi. Pagkalipas ng 15 araw, matapos siyang bitayin at sunugin, kumalat ang balitang itinapon ng kanyang abo sa Ilog Isar sa Munich. Padami na ng padami ang listahan ng mga patay na leader Nazi at idaragdag na ang ika-12. Si Joseph Kramer, kilala bilang halimaw ng Belsen at isang bangungot ng SS. Siya ang naging komandante ng Auschwitz at Bergen-Belsen concentration camp, responsabale sa pagkamatay ng libu-libong tao. Walang mabait na komandante ng death camp, pero si Kramer ay mas malupit at sadista. Gusto niyang bugbugin at pahirapan ang mga bilanggo, pakawalan ang mababangis na aso sa kanila at ipila sila sa hukay para sabay-sabay barilin. Nahuli siya ng Britanya at hinatulan ng kamatayan noong Nobyembre 17, 1945 dahil sa krimen laban sa sangkatauhan. Si Albert Pierpont, isang profesional na berdugo mula Britanya na may mahigit 400 bitay ang nagtali ng lubid sa leeg ni Kramer at humila ng lever na nagpadala sa kanya kay Satanas. Akala ng pamunuan ng Nazi na makakalaya sila, nagkamali sila. Bilang 11, Erich von Den. Si Bakselewski ay parehong miyembro ng mataas na pamunuan ng Nazi at nangungguna sa seguridad at digmaang isinagawa ng Nazi. Isang inisyatiba laban sa mga ideolohikal na kalaban ng rehimen. Pinangunahan niya ang pagsupil sa pag-aalsa sa Warsaw noong 1944 at 44 na nagresulta sa libu-libong nasawing sibilyan. Malupit mang isipin, hindi siya nilitis sa Nuremberg, pero hindi ibig sabihin na ligtas na siya sa hustisya. Inaresto at nilitis siya noong 1961 dahil sa papel niya sa marahas na pagpurga kay Ernstrom gabi ng mahahabang kutsilyo. Muli siyang kinasuhan noong sumunod na taon dahil sa pagpatay ng ilang komunista noong 1933. Hinatulan siya ng habambuhay na pagkakakulong at namatay sa karamdaman noong 1972. Akala ng ilang Nazi ligtas sila sa panahon. Natutunan ng susunod na hindi naghihintay ang lubid at may reserba ito. Numero 10. Si Wilhelm Keitel ay napakatuso kaya kinaiinisan siya ng lahat ng matataas na Nazi maliban kay Hitler. Dahil kilala ang komandanteng militar na ito bilang pangunahing tagahanga ni Hitler. Nag-utos siya ng mababagsik na krimen sa digmaan para kay Hitler, kaya mabigat na parusa ang sumalubong sa kanya matapos ang digmaan. Naranasan ni Keitel ang malupit na kamatayan dahil sa palpak na grupo na namahala sa kanyang pagbitay noong 1946. Masyadong maliit ang trapdoor na pinaglaglagan nila, kaya nabangga niya ang ulo niya habang bumabagsak at nabawasan ang bilis ng bagsak. Nagresulta ito sa 24 na minutong paghihirap at panginisay bago tuluyang namatay. Ang susunod na Nazi ay nakaharap na rin sa kanyang katapusan, pero ang kanyang katawan walang nakakaalam kung nasaan. Numero 9. Si Ari Wertheim, kilala bilang Doktor Kamatayan at Karnisero ng Mauthausen, ay hindi kasing tanyag ni Joseph Mengele, pero maaring kasing lupit at sadista. Nagsagawa siya ng eksperimento sa tao sa Mauthausen concentration camp, kabilang ang vivisection, pagputol ng bahagi ng katawan ng walang pampamanhid, pag-inject ng gasolina, at pagtatala ng oras ng kamatayan gamit ang stopwatch. Para sa sarili niyang baluktot na kasiyahan, hindi siya nilitis sa Nuremberg. Sa halip, tumakas siya papuntang Cairo, Egypt at nagpalit ng relihiyon sa Islam. Kalaunan, ginamit niya ang pangalang Tariq Farid Hussein. Bagamat marami sa mga pagkamatay ay malabo, kinumpirma ng korte sa Alemanya noong 2012 na si Heim ay namatay noong 1972 sa hindi malamang dahilan. Sabi ng anak niya, si Heim ay inilibing sa walang markang libingan kaya hindi mahahanap ng mga investigador ang kanyang labi para sa DNA test. Ngayon, tungkol sa taong sinapit ang kanyang kapalaran mula sa mga taong tinakot niya. Numero 8, si Christian Wirth ay kilala sa kasamaan at tinawag na Christian ang malupit. Kasama ng kanyang mga kapwa-opisyal, buong sigasig siyang sumabak sa euthanasia na may kapansanan at pagpatay sa mga hindi kanais-nais sa lahi ng Nazi sa Operation Reinhardt na may nakakagulat na kasabikan. Isa siyang puwersa ng takot sa buong Yugoslavia, lalo na. Kaya nararapat lang na ang kanyang katapusan ay sa kamay ng mga Yugoslavian. Habang nasa isang bukas na kotse para sa gawaing militar noong Mayo 26, 1944, binaril siya ng mga partisanong Yugoslav na nagtapos sa kanyang paghahari ng takot. Sa wakas, lalo pang dumidilim ang listahan at ang susunod ay isa sa ilang babae na kabilang dito. Numero 7, isang bihirang babae. Si Maria Mandel, isang mataas na opisyal ng Nazi, ay kilala rin bilang malupit at marahas na opisyal ng concentration camp sa Auschwitz, Lichtenberg at Ravensbrück. Sikat siya sa pagiging malupit dahil personal niyang binubugbog hanggang mamatay ang mga bilanggo, isang gawain na pinalabas niyang bahagi lang ng kanyang tungkulin para disiplinahin ang mga bilanggo.
Matapos maaresto, napatunayang sangkot siya sa pagkamatay ng halos 500,000 bilanggo. Sa kabila ng kanyang mga pagsubok na humingi ng awa, siya ay hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbitay na isinagawa noong Enero 24, 1948. Pinagbayaran ni Mandela ang kanyang kalupitan. Ang susunod ay tuluyang nakatakas, bilang 6. Si Eugene Fisher ay masugid na Nazi thinker at direktor ng Kaiser Wilhelm Institute of Anthropology, Human Heredity at Eugenics. Ang teorya niya tungkol sa Aryan Master Race ang naging pangunahing inspirasyon ni Hitler. Ang pseudo-siyentipikong pananaliksik niya ay humubog sa Nazi eugenics. Makikita mo ang mga pinagmulan ng Holocaust sa lahat ng ginawa ni Fisher. At nakakalungkot, kahit na miyembro siya ng Nazi Party, hindi siya kailanman naharap sa anumang parusa para sa papel na ginampanan niya. Namatay siya sa natural na dahilan noong 1967 sa edad na 73. Ngayon, para sa isang taong tumulong maglatag ng pundasyon para sa SS at hindi naabutan ang paglago nito. Numero 5. Marahil hindi mo kilala si Julius Schreck, pero paborito siya ni Hitler. Veterano ng unang digmaang pandaigdig si Schreck at maagang taga-suporta ni Adolf sa right-wing na paramilitar. Pagkatapos nun, naging miyembro siya ng Storm Detachment o SA at pagkatapos ay naging kauna-unahang leader ng SS. Siya rin ang personal na super ni Hitler, isang taong tunay niyang itinuring na kaibigan. Nagkaroon siya ng meningitis noong 1936 at namatay noong Mayo 16. Kung wala siya, malabo kung magiging ganoon ang SS. Sa Reich, ang pagtataksil ay hindi lang sumisira ng karera at mararanasan ito ng susunod. Si Karl Otto, numero 4. Si Koch ay isang nangungunang komandant ng concentration camp na gumanap ng mga unang papel sa Buchenwald, Sachsenhausen at Majdanek kung saan siya ay kumilos kasama ang kanyang kapwa sadistang asawa na si Ilse. Hindi ang mga aliado, kundi ang mga Nazi ang nagparusa kay Koch nang madiskubre nilang ninakaw niya ang malaking yaman mula sa mga bilanggo ng Buchenwald camp. Ang problema ay hindi sa pagnanakaw mula sa inosente, kundi sa pagnanakaw sa estado at hindi paghahati nito sa kanila. Inaresto siya ng mga nakakataas at natulan ng pagnanakaw at pagpatay sa 3 bilanggo para pagtakpan ang krimen niya. Noong Abril 5, 1945 pinatay siya ng gobyerno niya sa firing squad. Makalipas ang 1 linggo, pinalaya ng mga Amerikano ang kampo ng Buchenwald. Numero 3, Amen. Si Guth ay kilalang commandant ng concentration camp dahil sa kanyang papel bilang kontrabida sa pelikulang Schindler's List na ginampanan ni Ralph Fiennes. Nahatulan siya ng personal na pagpatay, pananakit at pagtorture ng maraming tao kahit di tukoy ang bilang. Namuno siya ng mahigpit sa Krakow Plaszow Concentration Camp at matapos litisin sa Krakow, binitay siya noong Setyembre 13, 1946 sa kasinunugang katawan at itinapon ng abo sa ilog Vistula. Ang susunod na kamatayan na ito ay mas magiging simboliko pa. Numero 2. Si Joseph Goebbels ay isang tunay na naniniwala sa Nazi, isang taong literal na kasama ni Hitler hanggang sa pinakamatinding wakas. Si Goebbels ay maestro ng propaganda na napaalam ng galit sa lahi sa mga Aleman at tumulong magdahilan ng digmaan. Gayunpaman, nang mamatay si Hitler, saka na natin pag-usapan yan. Di naglaon, naiwan si Goebbels na parang ligaw. Pero imbes na gawin yon, tinipon niya ang pamilya at nagpasya silang sabay na lumisan sa mundo. Sa halip, binigyan ng morphine ang mga bata at pagkatulog nila, dinurog ang cyanide capsules sa bibig nila. Tungkol naman kina Goebbels at sa asawa niyang si Magda, iba-iba ang mga kwento pero ang pangkalahatang paniniwala ay uminom sila ng cyanide. Pagkatapos, sa utos ni Goebbels, binaril ng Nazi soldier ng 2 beses ang lahat gamit ng rifle para siguradong patay sila. Pero may isa pang kamatayan na ating matitikman, ang number 1. Nang malinaw ng matatalo ang mga Nazi sa digmaang sinimula nila, nagpasya si Adolf Hitler na ang pinakamagandang tagumpay ay ang hindi mapatay ng sumusugod na Red Army. Matapos gawin ang huling habilin at testamento, sina Adolf Hitler at Eva Braun ay naghapunan ng cyanide. Pero ayaw ni Hitler na mamatay na bumubula ang laman loob mula sa kanyang bibig, kaya ginamit niya ang kanyang service pistol bilang panghimagas. Hinila ng natitira niyang mga tauhan ang kanyang bangkay palabas sa bakuran at sinunog ito. Malamang para hindi gawing pinyata ng mga Soviet ang bangkay niya pag nakuha ang bunker. Pero paano ang mga Nazi na hindi namatay? Alamin ang totoong nangyari sa mga leader Nazi matapos ang ikalawang digmaang pandigdig at iba pang kwento tungkol sa Nazi o panoorin mo na lang ito.